Magandang tanghali Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang Ina Nicole Hiala. Parang feel ko magkaroon ng bagong kanta. Speaking of moving on, pagbabago, letting go, di ba? Alam mo, natawa nga kanina si Robin Shea na pagpasok niya dun sa office ko. Kasi nanonood ako dun sa aking monitor ng TED Talk. Sabi niya, ay pak, TED Talk, sabi niya. Pero mas lalo siyang nag-react no nakita niya kung anong topic. Ang topic talaga na na-research ko, how to move on from a relationship. Totoo, tawang-tawa siya. Sabi niya, talagang yan yung pinapanood mo at pinapakinggan mo. Sabi ko, oo. Siyempre kasi kahit saan mo naman pagbali-balik ta rin, yung 20 years namin ni partner, talagang 20 years. Yes. Sabi ko nga dun sa mga kaibigan ko, sana bumalik na lang ako dun sa diba kasi iba't ibang stages talaga ng moving on and letting go. Diba, hindi talaga siya madali. So sabi ko, sana bumalik na lang ako dun sa part ng naiinis ako, nagigrieve ako kasi naiinis ako. Kasi nung prior to our goodbye episode nung Friday, naiinis ako. Alam ni Diego yan eh. Kasi sana sinabi sa akin na mas maaga, hindi niya man lang inisip yung mga ganito, ganyan. Di ba mga ganun yung mga usapan namin ni Diego. Yung parang, nakakainis. Sayang naman, di ba mga ganon? Nung goodbye episode, ang Christopher umiyak. Ang Nicole Hiala marupok. Tsaka never natin makikita yan. Bihira. Never. Dalawang beses mo lang siya nakita. Yes, first time nung first dance nila as husband and wife. Nagulat ako kasi napakabago ng emotion ng pag-iyak sa kanya. Walang, kung may lumalabas man na, ibang liquid yung lumalabas sa katawan nun eh. Hindi luha, definitely. So, the first time na nakita ko yon, may weeping na eksena, parang patulo ng luha. Talagang pinakatitigan ko pa yun eh. Umiiyak ba to habang nagpa-first dance kasama ng misis niya, ganun. Tapos nung second time was that goodbye episode na hindi ko talaga totally hindi ko in-expect kasi he was so, stoic, nonchalant until the end. Tapos biglang may pag-iyak si kuya na parang, ano ba yung sinabi niya na, parang he wasn't able to express it enough to me. Kaya ang advice niya dun sa mga may katandem, kilalanin sila, maging ka-close sila, ganyan. Kasi sabi niya, for Nicole, I did not express it as much. Tapos umiyak siya. So yung inis ko, Diego, bumalik ulit sa pagmamahal. So, yun talaga, yun yung mahirap na parang sinasabi ko talaga, sana mainis na lang ako ulit. Or sana magalit na lang ako ulit. Kaya lang kasi love is such a powerful feeling. It's so big. It's always bigger than the negative feelings. Kaya, nandun na naman ako sa, hindi ko alam, kaya ako na buong weekend. Pero mama, yung unang segment natin, yung nandito tayo sa loob ng booth, yung humingi siya ng sorry. Na nag-sorry siya, nagulat din talaga ako noon kasi hindi niya rin yung ginagawa. Deadma lang. Siguro yung deadma. Deadma na talaga eh, di ba? Sabi ko pa naman doon sa isang podcast namin, I think yun yung podcast kanina na dapat pinost na sa aming Spotify. Sinabi ko doon, ako yung tipo ng taong mabilis mag-sorry. Ikaw ba mabilis ka mag-sorry? Oo, di ba? Ayoko ng gulo eh. Ayoko din. At saka yung pagsusorry kasi, regalo ko yun sa sarili ko eh. Hindi lang dun sa kapartner ko. Para may peace of mind ka. Yes. Halimbawa, ewan ko kung nakwento ko na to. Kami ni Ren, ng asawa ko. Kahit siya yung may kasalanan, ako lagi nagsusorry. Humingi ng sorry. May sasabihin ka ba, Jowa Dick? Magko-comment ka ba? So kahit siya yung may kasalanan, na alam ko pag hinima, hindi naman lahat ng pagtatalo namin ako ang may kasalanan eh. At hindi rin naman lahat ng pagtatalo namin ay siya yung may kasalanan. Pero whether kasalanan ko o kasalanan niya, ako yung unang nagsusorry. Ako na yung unang umiintindi. Ako na. Hindi lang para sa kanya, kundi para sa akin. Kasi hindi rin ako makaka-function. Tama. Hindi, baka yung sinigang maging matamis.
Baka yung mga anak ko, sa halip na maturuan ko ng tama, masigawan ko. So, para rin sa ating sa lahat na napakaiyakin ko kasing tao eh. So, para hindi na ako umiyak. Correct. So, it's for me. So, hindi yung saying sorry is not difficult for me to do. Easy siya eh. Easy siyang gawin. Hindi ko alam kung konektado ba ito sa pagiging extrovert ko or I don't know. Talagang ang tao talaga sadyang complicated. Si partner, si Chuper, hindi siya ganun eh. Wala. May ginawa kahit alam niya medyo na-offend ka, tahimik lang siya. Tahimik lang siya, di ba? May mga tao kasi ganyan. Ganun, ang kakaiba talaga. Kagaya dun sa pamangkin ko na nagtrabaho sa isang pharmacy something. Parang nagagalit na sa kanya yung na ang bagal-bagal, parang nakangiti. Nakangiti pa rin siya. Yun yung kasing coping mechanism nila na nasasaktan na sila deep inside. Correct. Pero yung parang nakangiti, parang akala mo wala lang. Oo. Diba may naiinis? Kasi sa Senado nakikita natin yan. Oo, na binabanata ganun? na tapos parang nakangiti pa rin. Pero sa pero loob deep nila, inside, durog. May mga taong ganyan. Actually, madaming ganun eh. Oo. Kaya nga yung pagproseso talaga ng moving on and letting go of a person is, again, as I said, it's a process. Oo, tama. May proseso talaga siya kasi halo-halo yung mararamdaman mo. Correct. Galit, inis, lungkot, pagkamis, mahal mo, 'di ba? Lahat 'yun sabay-sabay. Correct. And at the same time, ang nakaka-lurkay dito, at the same time, I'm not just talking about myself and our pag-goodbye ng tambalan. It's about all of us, 'di ba? Ang nakaka-lurkay dito, kunyari ikaw, bagong break ka, kunyari ikaw nawalan ka ng something na matagal kang meron, 'di ba? Ang nakakainis dito, hindi titigil yung mundo. Correct. Yun yung nakakaloka, yung parang hindi titigil ang negosyo, hindi titigil si Mang Tataho sa pagbebenta niya ng taho, sisigaw pa rin ng malakas yung mambabalot, 'di ba? So kailangan makakope ka pa rin, di ba? Pero yung feeling mo, ATM, that moment, ang POV mo dyan is parang katapusan na ng mundo. Katapusan na ng mundo. At hindi naman kinakancel yan. At hindi dapat i-cancel. Tsaka you are valid yung lahat na nararamdaman mo, 'di ba? Kung nalulungkot ka, namimiss mo siya, madami mga natatakot ka, 'di ba? Valid lahat 'yan. And iba-iba rin tayo ng coping mechanism. Merong iba mabilis. Correct. Nakipag-break sa jowa, nakakita lang ng isang gwapo, kinandatan lang siya, tapos na. Meron ganon. Done deal ka. May ganon, tapos na, di ba? Pero merong iba, it takes time. Ang tagal. May pagpaproseso, di ba? Correct. Kaya lang, yun nga yung sinasabi namin, you really have to go through the process. Kung ano-ano may stages na yan, grief, letting go, anger, pagkamis, ganyan, di ba? Kaya lang, yun nga, kailangan dapat meron ka rin gawin para sa sarili mo. Kasi, as I said, and as we all know, the world doesn't stop. Correct. Di ba? Ang daming, totoo, yung mga tambalanisa natin, nalulungkot tayong lahat. Sinasabi, ang dami nagbe-message. Overwhelmed ako sa messages this whole weekend. Tapos, ang sinasabi ko nga kung kayo broken, papaano na lang ako? Ako talaga yung kasama. Ako talaga yung literal, 'di ba? Nakalahati ng buhay kasama siya, 'di ba? Pero tingnan nyo, kahit broken kayo, kunyari, dun sa nangyari sa tambalan, hindi ba't pumasok ka pa rin sa trabaho? Tama. 'Di ba? Umiyak at humagulgol, oo, totoo, pero hindi ba't kailangan mo pa rin balutin yung mga lumpiang kailangan mong balutin kasi kung hindi, walang lumpiang togi kakainin yung mga office mates mo. Sa kanila nakasalalay, 'di ba? So tutuloy yung buhay. Yun yung malungkot na masaklap na katotohanan na tuloy ang buhay. So, yes, daanan ng proseso, yes, valid lahat ng feelings, pero pakatandaan, hindi tumitigil yung mundo. At hindi ang nakakalurkay dito, hindi rin lahat ng tao naiintindihan ka. Correct. Marami diba? talaga. Kasi, meron dyan parang, ang arte naman nito. Kasi kala mo naman, gwapo yung umiwan. Kasi sa inyo, mga 20 ganon. years. So sa loob ng 20 years, yung nahulma, yung utak mo, yung ways mo. Kagaya nga, di ba, sabi ni Christopher, nung mga ilang araw na hindi siya nakapasok, na hindi kayo nag-usap, naalala mo sa pagtatain niya, naririnig niya yung... Which, totoo po yan! Totoo yan! Totoo yun! 20 years mong ginagawa yan 20 years mong kausap. Pwede talagang yun nga one time merong gumawa ng thesis tungkol sa tambalan. So, ilang months niya kaming kausap, tapos ilang months siyang nakikinig sa amin. Months pa lang yun ha, pero after niya
niya matapos yung thesis niya, hindi na siya nakinig. Talagang, it was her intention na hindi na makinig. Paano? Yung tawa namin, nagre-retain sa utak niya kahit saan siya pumunta, matulog, kumain, naririnig niya yung tawa namin. And that's just a few months of her doing a thesis about the tambalan. Papaano pa kami, 20 taon, hindi talaga siya ganun kadali. And sa akin, feel na feel ko yun. Kaya anong time na nag-express ng ganun si Chuper with matching, hindi ako umiiyak. Hindi ako iyakin. Ay, ang Nicolia, rumupok na naman. Marupok na naman. Tapos, babalik ako dun sa, alam mo, totoo, no? Parang, maaaring overtime, we change or we adjust to different situations. Pero definitely, kung sino ka dati, yun ka pa din. Yeah. And dun sa, meron kasing parang former DJ na nag-message sa akin na sabi niya, kumusta ka? I know how you feel, ganyan. Sabi, wala sana akong balak na mag-share kasi basta sinendan ko lang siya ng broken heart. Kaya lang, kilala niya kasi ako kung gaano ko kaiyakin dati. Tapos sabi ko, alam mo yung Emmy na nakilala mo dati, na iyakin, ganun pa rin ako ngayon. So, tumatapang ka lang talaga during different situations, pero yung kapatid, pero yun yung maganda. Yun yung maganda. I have done this before. Nangyari na to sa akin noon. Alam mo, literal yung feeling ko ngayon, yung feeling talaga ng iniwan ng jowa, and it's all too familiar. Kaya masakit siya sa akin eh. Ang tagal ko na hindi na-experience yun kasi 14 years na kaming kasal na asawa ko eh. So, yung break-up, because of a guy na nang iwan or umalis, ang tagal ko nang hindi naramdaman. Tas naramdaman ko ulit yung avalanche ng feelings na yon. Ang kagandahan dito, naramdaman ko na siya noon at nalagpasan ko na siya noon. So, ibig sabihin, malalagpasan ko rin siya ngayon. Correct. Diba? Yun yung maganda. Itaas ang kamay ng mga taong broken-hearted. Yan. Diba? Hindi ba't ikaw? Halos lahat. Ang tanong, diba? Nung broken-hearted ka, diba, nalagpasan mo siya. Manatiling nakataas ang kamay kung nalagpasan mo yung broken heart noon. Meron pa rin, di ba? Manatiling mataas dun sa mga tao, nakataas ang kamay ng mga taong broken-hearted, nalagpasan ng pagiging broken-hearted, tapos may natutunan. Yun yung maganda. Yan. It's a beautiful story na ikukwento mo na lang In after time. After na humilom na yung sugat. Di ba? Makakapufan din ako! Ang hirap, di ba? Pero Sobra. it's a process. Yeah. Makaka-move on din tayong lahat. Ang Kailangan importante, pa memorize correct ka, basic, matutunan ng lesson. Naranasan mo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!